Welcome sa Hey Anime Sensei. Pagkatapos maubusan ng mana ay inihinto muna ni Luciel ang kanyang trabaho ngayong araw kaya nanigurado si Jord na baka naging zombie na ang bida dahil nasa labyrinth ito ng kalahating araw at pagkatapos ay dinala ni Jord si Luciel sa shop na kung saan ay merong iba't ibang mga kagamitan na maaari niyang bilhin kapalit ng points mula sa kanyang nakuhang magic stones. Lumabas ang babaeng nagngangalang Katleya nang tinawag ni Jord kaya nagpakilala si Luciel sa babae. Ang buong akala ni Katleya ay nahirapan ang binata sa mga undead ngunit nakangiti itong sinagot ni Luciel na may tolerance siya para sa katulad nila kaya walang problema. Binigay na rin ni Luciel ang magic stones na kanyang nakuha sa utos ni Katleya kaya pagkatapos itong ma-check ng babae ay nagulat si Jord dahil umabot sa 4,216 points ang kapalit kaya napahanga rin ang babae dahil matagal na rin siyang hindi nakakakita ng ganun kalaking kita. Dahil dito ay gusto sanang bilhin ni Luciel ang libro para sa spell ngunit nagulat ito sa presyo ng pinakamahal na libro na nagkakahalaga ng 1 million points. Nag-inquire rin ang binata patungkol sa mga espada na gawa ng mga dwarfs mula sa silver at holy silver na para talaga sa mga undead ngunit napansin niya rin sa gilid ang isang spear kaya nang tinanong niya ang presyo nito ay nagulat ang bida dahil 2,500 points lamang ang presyo nito sa kadahilan ng mga healers at exorcists lamang ang namimili rito kaya mababa ang demand. Hindi pa makapaniwala si Luciel na walang demand kaya sinabi ni Katleya na hindi kaya ng mga healers na magbigkas ng spells habang may hawak na sandata kaya naka-display na lamang ito sa shop. Dahil wala pang sapat na points si Luciel kaya sinabi niyang babalikan niya ito kinabukasan pagkatapos ng kanyang trabaho para bilhin ang spear at espada. Dahil unang customer si Luciel kaya binigyan siya ng discount ni Katleya kaya magiging kanya na lamang ang dalawang gamit sa halagang 4,000 points at ang tanging hiling lamang ng babae ay huwag niyang hayaan ang kanyang sarili na mamatay. Masayang-masaya ang bida nang umalis ng shop at dahil natapos niya ang kanyang unang araw ng trabaho. Sa kanyang paglalakad ay nagulat siya dahil nag-aantay sa gilid si Granhart para siya ay kamustahin. Matapos malamang okay ang lahat ay pinaalam ng pari na mapupunta sa guild account ng bida ang kanyang sahod na pwede ring tingnan ang balance sa reception. Inalok rin ng pari ang storage room kung kailangan ni Luciel ng mga kagamitan at pagkatapos ay parang naging magulang na ang pagpapaalala ni Granhart sa binata tulad ng pagkain niya ng 3 beses sa isang araw, pagsipilyo at dapat may sapat na pahinga. Binigay rin ni Granhart ang clerical robe na dapat suotin ng binata kapag nasa loob ng headquarters kaya ang buong akala ni Luciel ay tapos na itong magsalita ngunit nagbigay pa ito ng mga impormasyon kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagsuot ng clerical robe na hindi dapat kalimutan at pagkatapos nito ay umalis na ang pari. Napatanong si Luciel kung nag-antay lamang ba talaga si Granhart para ibigay sa kanya ang damit kaya dahil dito ay medyo nagkakaroon ng idea ang binata kung anong klaseng tao ang pari. Kinabukasan ay daladala na ng exorcist ang kanyang mga bagong sandata na tinawag niyang dual spear sword style kaya naisip nito na kapag nakita siya ng kanyang master ngayon ay tatamaan talaga siya. Maraming gustong gawin na porma si Luciel sa bago niyang sandata kaya gusto niya na itong subukan. Sa pangalawang araw niya sa labyrinth ay tanging pagmamapa, panggagalugad at pagtalo sa mga ilusyon na zombie na merong sandata kaya nagulat si Katleya na sa pangalawang araw ni Luciel ay 5,327 points ang kanyang nakolekta. Ito ay dahil bago niya tinapos ang araw ay nakarating muna sa level 5 ang bida. Nasa level 6 na si Luciel sa kanyang pangatlong araw kaya dahil sa maganda niyang simula ay wala itong inaalala na kahit merong zombie knights at archers ang kanyang nakakaharap. Nalaman na rin ito na kumikinang muna ng mas maliwanag ang fireball kapag aatake kaya kanya itong nauunahan. Magtatanghalian na sana ang binata nang makaapak siya ng trap kaya naisip ni Luciel na ito ang kanilang paraan para ipaalam sa kanya na meron pang maraming katulad nito. Ilang sandali lamang ay napakaraming zombie ang lumapit sa kanya kaya ginamitan niya agad ito ng purification at pagkatapos noon ay dumami na ang mga halimaw at bumagal na rin ang kanyang pag-usad dahil naging mas maingat na ang binata sa mga bitag. Nagpatuloy pa sa pag-explore si Luciel dahil wala namang kakaibang nangyari ngunit kanyang napansin na tumaas ng husto ang kanyang points kahit hindi tumataas ang kanyang level. Sa pang-10 araw lamang ay narating na ng binata ang level 10 at dito niya nakita ang isang kwarto na pinaniniwalaan niyang isang boss room kaya hindi niya muna ito pinasok at nagtanong kay Jord patungkol rito ngunit nagulat na lamang ito sa kanyang nalaman dahil narating lamang ni Jord ang kwartong iyon bago niya ipasa kay Luciel ang trabaho.
Pang 11 days na ni Luciel ngayong araw at bilang paghahanda para pasukin ang boss room ay bumili muna ito ng pana na nagkakahalaga ng 50k points. Naisip rin ng binata kung gaano katagal bago makarating dito si Jord at kung kaunti lamang ang nakasakop sa labyrinth kaya baka siya na ang pinakamabilis na makalagpas rito kung ito ang training ground ng mga baguhan kaya nagbaka sakali ito na makatanggap ng napakagandang reward. Uminom na muna ng Substance X ang binata bago pinasok ang kwarto at nakita niya rito ang napakaraming mga undead sa tulong ng lumilipad na fireball. Nabigla man sa dami ng mga halimaw ay kumalma rin naman siya kalaunan at ginamitan ng purification ang mga halimaw ngunit hindi gumana ang kanyang magic kaya tumakbo na muna si Luciel. Maraming mga negative ang kanyang naisip kaya nagkaroon ng pagkakataon ang isang undead na siya ay sugatan mula sa likuran kaya dito siya nagtaka kung ilusyon lamang ito dahil nakaramdam siya ng sakit. Gumanti si Luciel ng atake sa mga halimaw at pagkatapos niyang maisip na mas malala pa ang training ng kanyang master kumpara sa kinakaharap niya ngayon ay pinadaloy niya ang kanyang spell sa espada kaya ito ang dahilan kaya naubos niya ang mga halimaw na lubos niyang ikinapagod ngunit kung kahit ganito ang kanyang estado ay tatakbo pa rin siya kung sakaling uutusan siya ng kanyang master. Iipunin na sana ni Luciel ang mga magical stones nang biglang inatake siya ng isang undead na tila mataas ang katungkulan base sa kanyang kasuotan. Hindi pa rin gumagana ang heal ni Luciel kaya inatake niya ang undead at kanyang napagtanto na seryosong iniwasan ito ng halimaw kaya sumunod niya itong pinaulanan ng pana at dito niya nasigurado na natatakot ito sa mga armas na holy silver. Naalala rin ni Luciel ang sinabi ni Katleya na hindi kayang gawin ng sabay ng mga healer ang pagbigkas ng spell at paghawak ng sandata kaya nagkaroon siya ng idea mula rito at ito ay ang pag-atake niya kapag magkakast ng spell ang undead. Hindi na pinagcast pa ni Luciel ng spell ang halimaw na pinipilit gumamit ng magic kaya nagkaroon ng pagkakataon ang binata na ito ay mahiwa ngunit hindi ito sapat tulad ng kanyang inaasahan kaya inihagis niya ulit ang kanyang binunot na sibat at hiniwang muli sa pangalawang pagkakataon ang undead kaya nakakagamit na ulit si Luciel ng magic matapos matalo ang skeleton at pinulot ang mga magic stones. Bumukas na rin ang sementadong pinto papunta sa ibaba ngunit hindi muna tumuloy rito ang bida dahil nakakaramdam na rin ito ng pagkagutom. Unang dinaanan ni Luciel si Katleya para ipakita ang dala niyang mga magic stones mula sa mga undead sa boss room sa level 10 kaya laking gulat ng babae. Nagkwento pa si Luciel na hindi siya nakagamit ng magic at ang paglitaw ng white kaya dito na tila nagalit si Katleya dahil sa pag-aalala niya sa binata at nakalimutan pa na ito ang trabaho ng exorcist kaya humingi rin naman siya ng pasensya kalaunan. Pinalitan na rin ng babae ang magic stones kaya laking gulat ni Luciel dahil umabot sa 108,914 points ang kanyang nakuha at pagkatapos nito ay nilabas ng binata ang suot ng boss na undead kaya laking gulat ng babae sa kanyang nakita dahil tila kilala niya ang may-ari ng gamit. Pinaalam rin ni Luciel na nasa kanya rin ang staff nito kaya inutusan ito ni Katleya na ilagay sa bag ng binata ang gamit at pagkatapos ay sinama ito ng babae sa lugar na kung saan ay off-limits ang binata. Napagtanto na lamang ng binata na sa Pope siya dadalhin ni Katleya dahil nagpaalam ang babae bago pumasok na may ibabahagi itong importanteng bagay kaya dito ay naisip ni Luciel na hindi lamang basta isang babaeng tindahan si Katleya. Pagdating sa loob ay binati ng babaeng Pope si Katleya at pagkatapos nito ay pinakilala ni Katleya si Luciel ang bago nilang exorcist nang tinanong ng Pope ang kanilang pagparito dahil hindi niya kilala si Luciel. Ipinaalam ni Katleya na nakalaban ni Luciel ang white na pinigilan siyang gumamit ng magic sa main chamber ng level 10 at nakuha pa nito ang mga gamit ng undead kaya dahil dito ay inutusan ng Pope ang binata na ipakita sa kanya ang nakuha. Kinilatis ng Pope ang nakuhang gamit kaya sigurado itong pagmamayari ito ng pinangalanan niyang Ozanario na nawala 12 taon na ang nakakaraan. Pinaalam rin ng Pope ang kapangyarihan ng necklace na binabawasan ng kalahati ang pagkonsumo ng magic at pinapakalat naman ang magic para hindi gumana ang kapangyarihan ng Staff of Disruption. Pagkatapos nito ay gustong bilhin ng Pope sa binata ang kanyang mga nakuha kaya maging si Katleya ay tila sinasabi na wag itong tanggihan ngunit may naisip si Luciel at ginamit ang kanyang business skill dahil alam niyang mahalaga ito sa Pope kaya ibibigay niya ito rito ngunit humiling naman siya ng magic bag na may malaking kapasidad na mag-imbak ng maraming items. Pumayag naman rito ang Pope ngunit magic sack ang kanyang ibibigay at sa loob nito ay may alternate dimension na nakatigil ang oras na kayang ilagay ang kasing laki ng kwarto.
Binigyan ng ganitong reward ng Pope si Luciel dahil sa susunod ay gusto nitong dalhin sa kanya ang kung anumang makita ng binata sa labyrinth na may kapalit na gantimpala. Makukuha rin ng binata ang magic sack kinabukasan kay Katleya at nang makalabas na sila sa silid ng Pope ay napahanga rin ang babae sa ginawa ni Luciel dahil karamihan ng tao ay walang lakas ng loob para gawin ito sa may pinakamataas na katungkulan sa simbahan.